Who do people say that I am? And who do you say that I am? Dalawang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito po'y dalawang tanong din para sa ating lahat ngayon. Ang sabi ni Jesus, kayong mga alagad, punta nga kayo din may itatanong ako sa inyo. Una, ano gang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin? Kayo po daw po ay si Juan Bautista. Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Elias. Ang sabi po ng iba, kayo si Jeremias. O isa sa mga propeta. Pangalawang tanong, sino naman ako sa inyo? Sumagot si Simon Pedro, ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Palapakan po natin ang Diyos na ito na laging nagmamahal. Tandaan natin, magkaiba yung pagkaalam sa pagkakilala. Kuy, marami akong alam tungkol diyan. Yung aking kapitbahay, alam na alam ko. Kahit ang ikot ng kanyang bituka, marami akong pwedeng sabihin diyan. Alam na alam ko kung anong nangyayari sa kumpare ko. Alam na alam ko kung sino ang kanyang mga magulang. Yung ating kapitbahay, nako, hindi na lang ako magsasalita. Marami akong alam tungkol diyan. At marahil, yung ating alam tungkol sa kanya, minsan, yun ang nagpapabigat at nakakasama ng ating pagtanggap sa ating kapwa. Iba pa ho yung pagkakilala. Akala ko'y gayon siya. Hindi pala. Akala ko arting-arte. Akala ko samang-sama ng ugali. Pero nung nakilala ko siya, naunawaan ko siya, at unti-unti ko siyang tinanggap at minahal. Palapakan po natin ang Diyos na ito. Siya ang nagbibigay sa atin. Kita ninyo, iba yung pagkaalam sa pagkakilala. At si Jesus, tinatanong niya tayo, hindi lamang tungkol sa Kanya, kung hindi, ano ba si Kristo para sa atin. Tandang-tanda ko, nung tayo'y mga bata pa, ito hindi ko makalimutan, pag mga madre, sa ating religion class, yung mga katekista, lagi magsasabi sa atin, ako po ay maliit pa noon, mga kagarne. Grade 1, grade 2. Laging sasabihin ng mga katekista, okay children, ilan ang Diyos? Hindi lagi pa ulit-ulit sasabihin, ang Diyos ay isa. Sa tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nasaan ang Diyos? Ang Diyos nasa lahat ng kanyang nilikha, sa langit at lupa at sa kanyang nilikha. Nariyan ang Diyos sa ulong-ulo natin nung bata pa tayo. Pero ngayon, iba na. Sino si Kristo? Sino ang Diyos para sa iyo? May isang pari, nagkwento sa akin, ang sabi niya, nung daw siya ay nagtatanong sa isang barangay, ang sabi niya, ang tanong ay yun, ilan ang Diyos? Wala akong makasagot. Tinunuho niya yung nasa hulihan, taas ang kamay, wala makasagot. Kanya tinuro na, kayo po, ilan po kaya ang Diyos para sa inyo? Sa palagay po ninyo, pagtayo daw na rin nung isang naninimbaan ang sabi, Father, teka lamang po, bibilangin ko mo muna. Ay, binilang ngayong mga santo. Father, kasama ko yung maliliit, patay kang bata ka. Ito'y dapat alam na alam natin. Iisa ang Diyos. Tatlong persona, pero hindi lang pagkaalam, pagkakilala. Sino si Kristo sa atin? Ito'y very personal. Mas malalim. Siya po yung Diyos ko na hindi ako pinabayaan. Si Kristo, siya yung Diyos ko na kaibigan ko, na hindi nang iwan sa akin.
Sino si Kristo? Sa kabila ng aking pagkakasala, sa kabila ng aking paglagpak sa kasalanan, tinanggap pa rin niya ako. Sino si Kristo? Yung mga sasandaling walang-wala na ako. Sa mga sandaling nawawalan na ako ng pag-asa. Siya yung Diyos ko at kaibigan ko na lagi kong kapiling, tumatanggap sa akin na hindi niya ako pinabayaan. Palapakan po natin ng Diyos na ito na laging nagmamahal. Sabi ni Bishop Moises, nung po kami nagpunta sa Mindoro, ang ganda po ng kanyang homily sa amin. Ano nyo, sabi niya, ito'y alam na natin, pero maganda ring paulit-ulit nating ipaalala sa ating sarili. Ang sabi niya ito, makinig kayo, kapag ang tao ay totoo mong nakilala, imposibleng hindi mo siya mamahalin. Katulad ng mga mag-boyfriend at mag-girlfriend dito, sa mga mag-asawa, paano ga kayo nagkatuluyan? Nung una'y pasulyap-sulyap lang, pagayon-gayon ng kaunti, iba ang aking nararamdaman. Kung ako yata ay mababasted na rin, parang hindi yata ako makakapasa. Ang dami nating agam-agam. Naku, arte yata are. Hindi yata ako papansinin na rin. Pero, nung kayo'y nagkatagpo, nung kayo'y nagkakilala, nung nakilala mo siya, mula ulo hanggang paa, nahulog ang iyong loob sa kanya. Kaya hanggang ngayon, kahit may konting away, kahit minsan hindi mo siya maintindihan, ba't garing asawa kong are? Hanggang ngayon kayo may mag-asawa pa. Kasi mahal mo siya. Alam niyo kung ano ang sikreto? Ang sikreto ng mag-asawa kung bakit sila patuloy nagmamahalan ay ito. Tiis, tiis, tiis. Tiis. Ang pagtitiis ay tanda ng pagmamahal. Palapakan po natin ang Diyos na ito. Kaya naman, maraming nagtatanong, ba't nga ganito? Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Maraming nagtatanong, bakit kaya nagustuhan mo? Pero gano'n ang Diyos. Gano'n ang pagmamahal. Wala sa itsura. Wala din sa ugali. Magtataka tayo kung bakit. Kita ninyo, minsan hindi tayo fair sa ibang tao. At minsan hindi din tayo fair sa ating sarili. Bakit? Nagkamali ang ating kaibigan natin, kasama natin, pamilya natin, nagkamali ng isa, nagkasala ng isa, parang hindi mo na kayang tanggapin. Kahit nga yung ating sarili, bumagsak tayo. Okay, wala namang, parang wala na akong kapag-apag-asa Ako yata'y inutil. Wala na akong halaga. Kaya minsan, pag iniisip natin yan, hindi natin minamahal ang ating sarili. Kilalanin natin ang ating sarili. Hindi tayo perpekto. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil maganda yung perfect tayo. Hindi. Minahal tayo ng Diyos by who you are. Kaya marami nagtatanong, bakit kaya ako'y mahal pa rin ng Diyos sa kabila ng aking pagkakasala? Kaya akong patawarin ng Diyos? Bakit kaya si Jesus ay ipinako para sa akin? Bakit? Kilala niya tayo mula ulo hanggang paa. And that is the good news. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung gusto nyo pong mahalin ang kapwa mo, yung pong mag-isip po tayo ng mga taong kahirap pakisamahan, mag-isip po tayo ng mga tao na kahirap intindihin at tanggapin, subukan nyong ipagdasal at kilalanin. Kapag may mga pagkakataong hindi mo tanggap ang iyong sarili, please be gentle and be kind with yourself.
Bakit ako'y inis na inis sa aking sarili? Bakit hindi ko kayang patawarin ang sarili ko? Baka hindi mo pa totoong kilala ang sarili mo. Tandaan ninyo, kapag totoong nakilala mo ang isang tao, tiyak, mamahalin mo siya. Kaya pala, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kilala niya tayo. Ang ating dignidad, ang ating dangal bilang tao. That is the good news. Ang tanong, who do you say that I am? Kung magtatanong si Kristo sa inyo ngayon, ito ang kanyang tanong, sino ako para sa iyo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.